Ngayon, natuluyan na siyang masira. Yung servo motor mismo ang nasira. Bumili pa ako ng kit, mahigit 1,000. Ay, tingnan natin yung harapan. Pakita ko sa inyo yung paano ko ginawa yung bypass. So, yan ang mga kaori, good morning. Ito yung Lancer na ginawa ko nakaraan, yung servo, kasi nagloko. Pinalitan ko siya ng kit, hindi na umubra. Ano na pala, mahina na yung servo motor niya. Hindi na siya, nagluloko na siya. Mahina na yung kaya ginawa ko, binaypas ko na lang siya. Binaypas ko yung servo niya. Ang problema ngayon, ayan na, 1,000 RPM na siya lagi, yung walang aircon. Lagi na siya naka 1,000 RPM. Hindi na siya may baba. Dati yung gumagana pa yung servo nito, 800 ang RPM nito eh. Tapos pag nag-aircon, 900. Ngayon, hindi na pwedeng ibaba. Sinarado ko na yung servo housing niya. Sinarado ko na yung mga butas. Ganun pa rin. Hindi na talaga siya bumaba. Ayan, hanggang 1,000. Tapos aircon natin, ayan o. Ayan, aircon. O, ayan o. 1,000. Hindi na siya gumalaw. Tataas siya ng konti. Ayan, tumaas ng konti. Naging 1,050. Pero di bale, importante, goods na siya ulit, hindi siya bumabagsak. Kasi pag sira yung servo, bumabagsak yung minor pag nag-on ng aircon. Kaya goods pa rin sa akin to. Totoo pala yung sabi ng iba na mas magastos sa gasolina pag bypass. Pero di bale, kunti na naman siguro diferensya niya. Importante, hindi siya bumabagsak ng minor. So yun, tara, tayo ko na aircon. Iingay yung pan. Oops. So yun o, dito kumuha ng supply ng hangin. Yan, dito kumuha. Ito yung ginawa ko. Ayan o, pinlos ko yung isa kasi apatan to eh. Yan, tapos ulit ko yun dito. Yung gamit ko na i-develop yung sa Toyota DLI, yung tatlo yung tube nya. Ayan, tapos pinlos ko yung isa dito, dito yung isa. Ayan, tapos yung wiring nyan, dalawa lang naman yan. Yung isa nakakabit lang sa body ground, tapos yung isa bliktara naman yan, kahit saan naman yan eh. Tapos yung isa andoon sa supply ng compressor, para pag on ng compressor sabay yung higop ng hangin dito. So yun, dapat ganito gamitin nyo na pang bypass, kasi urig surplus to eh na Toyota DLI idle up. Tapos yung isang hose dito ko kasi nilagay. Ayun o. Ito, nilagyan ko ng tornilyo kasi masyadong malakas yung hangin. Ayos lang yan. Masyadong malakas yung hangin, masyadong mataas yung minor pag nagka-on ng aircon. Kaya nilagyan ko niyan para sumakto lang. Tapos yung dito niya, breather, hindi ko na nilagyan. Ayos lang naman yan. So yan. Ayan, ganun yung ginawa kong bypass. Marami namang paraan ito eh. Mayroon namang key nito eh. Kaya lang, wala kasi ako makuha. Ito lang yung mayroon ako. Apatan. Sinarado ko lang yung isa. Ayan o. Ayan, lang yan. Ayan. Ayan. Dito. Tapos doon. Ayan. Ayos naman siya. Ayan o, walang aircon. Ayan o, nag 900 na siya. Ayan. Hanggang dyan lang yan. Nag 1,000, tapos mainit na, nag 900 yan. Pero pag unang start ko, ano siya, 600 RPM. Pero ayos lang, hindi naman siya nanginginig. So hindi na namamatay.
Kaya goods pa rin sa akin yan. So yun pala ang kaibahan ng ano. Yun nga pala ang kaibahan ng bypass. Pero ibabalik ko rin yung servo niyan. Medyo mahal rin kasi. Meron namang mamurahin, kaya lang mas maganda yung original. Kaya ipon-ipon muna para bumalik sa dati. Kasi nawawala yung ano nito yung steering assist nawawala. Yung steering assist pag ginaganon-ganon nawawala siya. Tumataas dapat pag pinipihit yung manibela. Pag liliko tataas dapat yan kung gumagana yung servo. Pero goods pa rin. Na testing ko naman ito ng isang beses. Ayos pa rin naman yung takbo. Yun lang kaibahan niya, medyo mataas lang ang minor. Ayan ayan, nalapit ko ayan, nag-automatic pan. Ayan, nag-automatic pan siya, pero ganun pa rin yung RPM nya. So yun, kaya pag nasira servo nyo, ganun lang. So yun na nga mga kaorik, no? Natuluyan nang nasira yung servo nito. Kasi ilang bihis na ako nagpalit ng kit nito Ngayon natuluyan na siyang nasira. Yung servo motor mismo ang nasira. Bumili pa ako ng kit, mahigit 1,000. Kaya hindi rin nagamit. Pero tago ko na lang yun pang reserva. Bibili naman ako ng bibili rin ako ng servo. Kaya lang nag-iipon pa ako kasi medyo mahal mahal yung original. Maraming mga mamurahin, mayroong mababa yung presyo sa Lazada. Kaya lang hindi tayo sigurado doon mas maganda kung ikabit natin yung original. So yun, ganun lang. Okay.